Maring pinabulaanan ng ilang kongresista ang naging pagbubunyag ng 18 Brave Marines na tumanggap umano mga ito ng mali-maletang pera mula sa pondo ng manumalyang flood control project sa Pilipinas. Report mula kay Eden Santos. Sila ay mga sumusunod: Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na. Kailangang mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad. Isa-isa nang umaaray ang mga kongresista na nasa listahan ng 18 Brave Marines na sangkot umano sa matinding korupsyon sa trilyong pisong pondo para sa flood control projects. Todo tanggi ang ilan sa mga ito gaya ni House Deputy Speaker Janet Garin. Anya, ang mga paratang na tumanggap siya ng cash deliveries ay walang batayan at hindi dapat seryosohin. Nauna nang pinasinungalingan ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez ang akusasyon na tumanggap siya ng maletang pera matapos sumugod kahapon sa Senado. I vehemently deny that na meron po akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Magugunita na tumanggi ang ilang kongresista na magsagawa ng investigasyon sa flood control dahil sa pagkakasangkot ng ilang kongresista sa korupsyon sa infra projects. Katwiran nila baka pagdudahan ng taong bayan ang resulta dahil sangkot nga naman ang iba sa kanila. Pero sa Senado, mismong ang sangkot at kabilang sa mga tumanggap umano ng mali-maletang pera na si Senator Erwin Tulfo ang nais pang mag-imbestiga sa flood control scandal. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit eh. Mas maganda nga yun pagka ganun kasi matetest yung credibility. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.